Sinabayan ng protesta ang anibersaryo ng martial law ngayong araw. Tinapatan naman yan ng Marcos loyalists na ibinida ang magandang epekto raw ng batas militar. Nasa frontline ng balita yan si Faith Del Mundo. Never again! Never again! Nagmarcha mula Liwasang Bonifacio Pamenjola ang iba't ibang grupo sa ika-51 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Mga nakaitim ang mga rallyista. Simbolo raw ng madilim na karanasan noong batas militar. Hindi raw totoong golden age ang panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Mahalaga na makintal sa isip ng mga kabataan, lalo na sa kanila, na hindi nakaranas ng martial law, na masama ang martial law. Hindi ito masaya. Ang martial law ay larawan ng pagkabaon sa utang ng Pilipinas. Nagtirik pa ng mga kandila ang mga rallyista sa harap ng barikada papasok ng Malacanang compound. Nabantay sarado naman ng mga pulis. May ilang militanteng grupo ring nagtipon-tipon sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City. Kabilang sa mga nakiisa si Jimmy Regalario, isa sa mga unang naging biktima ng batas militar noong September 21, 1972. Sa edad na 75, sariwa pa raw sa kanyang alaala kung paano siya pinahirapan noon ng mga sundalo. Nakahiga ka, nakadanggel yung ulo mo sa isang parang tabla na mahaba. At habang nakadanggel yung ulo mo, binatakpan ng mabahong basahan yung mukha mo. At unti-unting binubuhusan ng tubig. At hanggang sa lumabas yung dugo niya, mga suntok sampal lang ang inabot mo. Pero pagdating dun sa hindi nila alam kung ano ikakaso. Sa gitna ng mga nagprotesta kontra martial law, nagtipon naman sa ancestral house ng pamilya Marcos sa San Juan ang ilang Marcos loyalists. Nagdaos ng forum na pinangunahan ng panganay ng dating Pangulo na si Senator Amy Marcos. Kinausap muna kami ng tatay ko, sabi niya, hindi ako sigurado sa mga mangyayari sa mga susunod na buwan. Nasa peligro tayo, ang ating pamilya, at ang buong bansang Pilipinas. Ayoko na kayong isipin. Kailangan ko magdesisyon. Nagsalita rin ng mga retired general na pawang mga aktibong sundalo pa lang noon. Kabilang sa mga dumalo si dating National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Taliwas sa pahayag ng mga grupong nagrally, may magandang naidulot daw ang martial law, gaya ng pagkakaroon ng disiplina sa bansa. Pero hindi kinakaila ni Esperon na may mga naganap din pang-aabuso noong martial law. Nagkaroon ng disiplina. Pero hindi ko tinatatwa na marami ding abuso. May mga abuso. Marami akong nakitang abuso. Pero para sa akin, at least hindi nanalo ang NPA. Ayon sa Amnesty International, hindi bababa sa 50,000 ang inaresto at ikinulong noong panahon ng martial law. Sa bilang na ito, higit 11,000 ang tinorture, habang higit 2,000 ang pinatay at nawawala. Nagbabalita mula sa... Eto mga Lods ang ikinapagtataka ko, bakit patuloy pa rin nilang sinisigaw yung never again to martial law? Magma-martial law ba? Diba? Anong never again? Diba? Kumbaga, alam nyo, yung katangahan nyo, wag nyo nang dalhin 2023 na. Anong never again? Diba? Bakit magma-martial law? Diba? Paulit-ulit na lang yan. Kada magwelga sila, never again, never again. Ang sabihin nyo, never again to Dilawan, yun. Diba? The fact na nanalo si President BBM, another Marcos, malaking kahulugan yon na talagang sinusuportahan ng mga Pinoy ever since, ang mga Marcos and si Apo Lakay. Dito natin makikita na nadala lang ang mga Pilipino sa black propaganda at mga sinasabi ng mga Dilawan. Kasi, di ba, the truth will prevail talaga. Ngayon, tingnan nyo. And ang daming testimonies gaano kaganda ang martial law, na may magandang naidulot ang martial law. Di ba, naging disiplinado ang tao, naging safe ang tao. Actually, di ba, yung mga karahasan na nangyari, di ba,
Kumbaga, hindi lang naman okay ang martial law sa mga taong matigas ang ulo. 'Di ba? Sa mga taong rebelde, sa mga taong hindi susunod. Pero if law-abiding citizen ka naman, hindi ka mapapahama. 'Di ba? Actually, mas maganda nga yung martial law, 'di ba? Curfew. 'Di ba? Nakatuon yung militar sa kalsada to protect us. 'Di ba? And binabaliko nyo ang storya. Nakita ko yung video, no, na kung saan sinabi ni Apo Lakay. 'Di ba? Yun yung sinabi niya, disperse the people without shooting them. So meaning si Apo Lakay mismo, no, ang nagdeklara at nagsabi na dapat walang masaktan at walang mapahama kasi at the time, 'di ba? At the time ang gulo na, no? Ang gulo ng mga rebelde, mga dilawan, mga makakaliwang grupo, huwelga dito, huwelga doon. And of course, what do you expect na gagawin ng isang presidente, 'di ba? Sa isang bansa na nagkakagulo? Siyempre, batas militar 'yan. Hindi naman pwedeng tutunganga lang. Hindi naman pwedeng yung mga rebelde ay grabe na kung 'di ba, makapanira at gusto nang bagsakin, no? Gusto nang ibagsak ang gobyerno. Alangan namang tutunganga lang ang presidente. Kaya naniniwala talaga ako, mga lords, na tama lang na nag-declare ng martial law dati. Tama lang na desisyon yung martial law. Kasi kung wala pang martial law, I don't think so. Nakalusot ngayon mga dilawan, di ba? Yung mga Aquino ngayong namahala. Anong nangyari sa Pilipinas? May solid na proyekto ba ang ginawa ng mga dilawan na hanggang ngayon napapakinabangan ng mga tao? Wale. Yan, di ba? Kaya tandaan nyo, mga lords, too much democracy is dangerous. Kaya nga, pansinin nyo ngayon, di ba? Pati mga kabataan na may brainwash na sa kung ano-anong pinagsasasabi ng mga dilawan. Ay, nako, buti na lang talaga na gising na ang majority of the Filipino at hindi na kayang utuin ng mga dilawan.